Magbibigay po ngayon ng inspirational messages ang ating mga pare. Unahin po natin si Father Bel San Luis. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At dito po sa okasyon ng 19th anniversary ng ating St. Peregrine, personal kong paniniwala at ang birthday ng ating founder na si Frank Jimenez. Pwede bang let us greet one another and say happy anniversary. Okay, palakpakan po natin ang ating... Isa sa mga formula of success ni Brother Frank Jimenez ay yung kanyang pagpapasalamat sa ating Panginoon. At yan po ang paksa ng aking talk ngayong umagang ito. Maalala ko po yung kwento tungkol sa dalawang ketongin. Gumagaling na po sila, pero palabas po sila sa isang leprosarium. Ngayon po, umupo sila sa harapan ng jeepney, katabi po ng driver. At nung makita po ng driver, medyo umilag po siya dahil sariwa pa po yung mga sugat ng kanyang ketong o leprosy. At yung ilong din po niya ay nadideform na rin at medyo may tumutulo pa pong konting nana po. No? So, ngayon po, nung nagpara no, itong dalawang pasyente, iniabot po yung kanilang pamasahe doon sa driver. Pero nung makita po yung deformed na daliri nitong ketongin, medyo natakot po. At sabi niya, ma'am, wag na po, libre na lang po kayo. Alam po ninyo, dahil sa tuwa nitong ketongin, nilapitan po yung driver at pagkatapos po ay hinagkan yung kanyang pisngi. Ewan ko lamang kung nahawaan po yung driver. Pero at least alam po ninyo mga kapatid, itong pasyente na ketungin ay marunong magpasalamat. And that is why, my dear brothers and sisters today, kailangan magpasalamat din tayo sa ating Panginoon at yung nagtatag ng inyong personal na devotion para kay St. Peregrine na si Brother Frank Jimenez at siyempre po yung pamilya ni Sister Ching Jimenez. May we give a round of applause to them. Maraming salamat po. Ang susunod po ay magbibigay si Reverend Father Tasang Obico. Naatas po na pagdinilayan ko ay isang kataga tungkol sa pananampalataya na namang ating hilingin na ayon sa kalooban ng Diyos, di niya tayo bibiguin o ibibigay at pagkakaloob sa atin. Kung meron pong dalawang ketongin, si Father Belong San Luis, si Bel, ako naman may dalawang matanda, no?
Hanapin niyo kung alin ang sarili niyo dyan sa inyong pagtanda. Ang unang pamaraan ng pagtanda ay may tumatanda na pasulong. Gumaganda siya lalo, tumatalino, at saka mukhang mapayapa, graceful ang kanyang pag-edad. Meron namang taong tumatanda, ang paurong. No? Yung paurong, una, malilimutin. Bukod sa malilimutin, naging mainitang ulo. Bukod sa mainitang ulo, ulianin. Kung hindi man ulianin, may Alzheimer. At kung hindi may Alzheimer, siya ang taluktok nito ay may amnesia. Yung talagang total cut-off siya sa kanyang nakaraan. No? Ang susi po sa pagkakaroon ng malalim na nampalataya upang makilala natin na walang ipagkakait ang Diyos sa atin ay yung pagkakaroon ng pagtanda ng pasulong. Parati tayong gumugunita, parati nating inaalaala, hindi natin pinuputol ang ating ugnayan sa ating kasaysayan. At yung pong ugnayan natin sa kasaysayan na yan, ay ating kikilalanin ang dalawang bagay. Nakala natin, ay mabilis nating nakaligtaan. Ano man mabilis nating makaligtaan, malimutan, o hindi natin masyadong naalaala. If not, kung hindi man natin naalaala, ay hindi natin kinikilala. Ang una po, hindi natin kinikilala na napakaraming bagay ang pinagkakaloob sa Diyos sa atin na hindi natin inihingi and perhaps hindi natin alam na kailangan natin na pinagkakaloob pero hindi natin kinikilala at pinasasalamatan siya na siya ang nagkaloob nito. No? Either sabihin mo, ay nako, swerte lang yan, ano? Suswerte lang yan, it's luck, no? Wheels of fortune, ika nga ang nangyari sa akin. Swerte. At kung hindi naman swerte, nagumanda ang aking buhay, ay pwede naman sabihin ako, sikap lang at tiyaga yan eh. No? Sikap ka, magtiyaga. Pero hindi natin ina-attribute yung kaginawa ka ng buhay, either through wheels of fortune or sikap at tiyaga. Miski yung tiyaga at saka swerte, kaloob pa rin ng Diyos sa iyo, Diyos pa rin yung pinanggagalingan ng lahat ng biyaya. At ito kapag ating pong naalaala, lalalim yung ating pananampalataya na walang pwedeng ipagkaloob, ipagkait sa atin ng Diyos. Lamang, pag sinabi po natin kagustuhan, hindi lang talaga yung naaayon sa ating sariling kalooban. Kasi lumalabas tuloy na para meron tayong sariling kagustuhan na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. At yung po nakalathala ngayon sa ating Ebanghelyo, kung naaayon tayo sa ating daan na si Jesucristo, tiyak na tayo ay merong patutunguhan sa piling ng Ama. So kailangan po nating iayon yung ating hinihiling, iayon yung kagustuhan at kalooban natin sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. At yan po kapag naiayon natin, na pag-isa natin yung kalooban natin o kagustuhan at yung kagustuhan ng Diyos, walang sasala. Walang sasala na hindi ito ipagkakaloob sa atin. So ito po yung sikreto upang ating makilala na hindi tayo nabibigo sa paghiling sa Diyos.